Isang loan app na naman yung tatalakayin natin sa video na to, guys. 4 months ago, I swear, nung nakita ko to sa App Store, PesoGo to. Same logo. May mga vloggers kasi na parang ngumingiti-ngiti pa as if na ini-invite kayo na itry to. Kaya finally nag-decide na ako, guys, para subukan ko nga siya para sa inyo, para hindi muna kayo mag-download. Si PesoGo na siya. Safe loan daw. And user-friendly. But just because sinasabi niyang user-friendly, it doesn't mean na okay siya para sa inyo, ha? 3 steps lang daw at makakapag-loan ka na ng up to 80,000 pesos. So, wag niyo munang i-download yung loan app na to, ha? Panoorin niyo muna yung mga screenshots ko para mas makilala niyo siya. Kasi huwag kayo kaagad maniwala na meron siyang 4.8 star. I suggest you keep watching. Hello everyone! Welcome back to another vlog. So, it's Ate Red here. And dito, kinikilala natin yung isang loan app para naman ay hindi kayo mapasubo kaagad. So, my videos are not sponsored. It's based on my personal experience and tinry ko yung loan app na to para maibahagi ko sa inyo yung mga screenshots. Para kayo naman ay well-informed. Of course, nasa inyo yung kung uutang kayo o hindi for as long as nakita nyo muna kung ano ba yung pinapasok nyo kung kayo maglo-loan sa loan app na to. Yun nga, nung first ko to na-encounter, ito'y si PesoGo. At the time na I decided na i-review yung loan app na to, naku, same logo, same developer. Yung pangalan niya ngayon ay si PesoGo. Ano kaya yung nangyari kung bakit? Claims niya pwede ka na raw humiram ng up to 80,000 pesos. But huwag kayo kaagad maniwala dito. Kasi pag first time nyo, hindi ka naman makaka-expect na 80,000 kaagad yung pwede mong utangin. Kahit na napakaganda pa ng profile mo, magsisimula ka talaga sa mababang amount. Solve any problem you encounter. Baka naman yung loan app na yun pa yung problema mo. So yun nga, sabi niya meron siyang 4.8 stars. But that doesn't mean deserve niyo yung lahat ng mga stars na yun, ha? May sample computation pa siya, ha? Pero looks can be deceiving. Pwede daw umapply 18 and above. So, if you're underage, huwag ka nang umutang, mga ining. One valid lang yung kailangan and a valid phone number and yung mga IDs na tinatanggap niya daw is PhilHealth. O, yun, pwede PhilHealth. UMID, SSS, Passport, PRCG, SIS ID, Voters ID, Postal ID, Driver's License. May etc. pa. Meron kang mga ganon, edi pwede ka dito at 18 and above ka. But, wag muna kayong mag-download at umutang dito. Wait lang. Serve ba niya yung mga personal information nyo? Yung palagi nyo dapat tinatanong bago kayo sumubok sa isang loan app. Every time nakaka-encounter ako ng loan app, pumupunta ako sa list of recorded online lending platform sa SEC. Chine-check ko kung andun siya. Pero guys, sad news, wala dun si PesoGo. So kahit na sinasabi niyang rehistrado siya, well, just take it with a grain of salt and be careful. Next, pagkatapos mo i-download yung app, magtatanong siya kung i-allow mo ba siya na magkaroon ng access sa location mo. Siyempre, yung mga loan apps na to, hindi ka makapag-continue pag hindi mo yan in-allow. And then, allow nga i-track ka daw. Lalo ba sa iPhone. Ayun nga guys, nung ma-download ko yung app nang bumungad yung kanyang dashboard, meron siyang sinasabi na 80,000 pesos daw yung pwede niyang ipaloan sa'yo. Maximum term of 91 days. O, mukhang bongga siya. And then, 0.05 interest per day. Hihingi niya yung phone number mo. I-click mo yung get code. At pagkatapos na, i-click mo yung next. Pagkatapos mo ilagay yung OTP. O, ayan, phone number pa lang yung binibigay niya. 15,000 na kaagad yung offer. Cheese lang yan. So, i-click mo pa kasi yung apply at meron siyang 5 steps. Sabi niya kanina 3 steps, ngayon 5 steps. So, dun siya magsisimula sa pag-collect ng ID. Pipicturean mo yung ID mo tapos mag-facial recognition ka. Mention kanina, yung mga IDs po na tinatanggap niya are the following at sasabihin ko ulit, UMID, Driver's License, Passport, TIN, SSS, Voter ID, Health Card, and National ID. Deserve niya bang malaman yung ganito mo mga information? Kung sakali gusto mo talaga mag-proceed dito, edi pipicturean mo yung ID mo at meron siyang instruction sa pagkuha ng ID. So, kung gusto mo makapagpatuloy, sundin mo lang yung instructions na to. Since magpipicture ka ng ID mo at magpa-facial verification ka, hihingin niya po yung access sa camera. Para sa mga tamad dyan, at least yung loan app na to, pag na clearly capture mo yung ID mo, sana yung magka-capture ng pangalan, ng ID number, tsaka yung date of birth. Kaya dapat clear yung pagkakakuha mo ng ID mo. So, sa facial verification, may instructions na kung paano kumuha ng selfie, and then yung personal information mo na hihingin niya, yung job information, contacts,
And guys, 5 contacts yung gusto niyang kunin sa'yo ha. Take note. Dapat may pahintulot ka sa mga contacts mo na gawin mo silang contact reference. Hihingin niya rin yung payment information like your bank or e-wallet, but I always suggest na e-wallet. Mas safe yun kaysa sa bank. Pagkatapos mong ibigay yung lahat ng mga information na yan, iiba yung offer niya. Sabi ko sa inyo, huwag kayong mag-expect na malaki kaagad yung offer. Yung offer niya ngayon, 2,000 na lang. Iti-take mo ba ito o hindi? So, yun yung kinlik ko yung apply, buti naman at lumabas yung kanyang breakdown. May iba kasi mga loan apps, yung pag-click mo ng apply, auto-submit na, magugulat ka na, natatanggap mo yung pera. Pero at least ito, it will give you the chance. Kung gusto mo ba talagang i-take. And umiba, kanina 2,000, ngayon 3,000. So, iti-take mo ba to? Siyempre, hindi. Kasi, 3,000 yung in-offer niya sa'yo. At hindi naman pala 91 days. 7 days lang, mga best. At ang laki pang kakaltas, ha? Kasi yung matatanggap mo na lang is 1,860. Payag ka ba nun? 3,000 yung offer, 1,860 yung matatanggap mo kasi processing fee pa lang, lugi ka na. 950 siya. Pesos, yung interest, kasi true nga, sabi niya, 5% per day, pero dun siya bumabawi sa processing fee. Is it worth it? Para sa akin, X yung ganito. Tapos, may risk control service fee pa siya, ang OA. Payment due date, 7 days lang. Ayun. So, may 1/1 period siya. 1 payment lang. Hindi 91 days, hindi installment. 1 payment lang yung first loan mo. Titiwala ka ba sa loan app na ganito ka? Hindi naman masyado maganda yung offer sa first loan pa lang. So, first impression pa lang, guys, lagpak na to sa akin. Kanya nga, guys, para sa akin, at least meron kang chance na ma-review yung loan bago mo talaga siyang isubmit. Mahirap na yung sasubmit-submit ka ng information mo, biglang may pumasok na pera. Yung pala, magsisisi ka lang. So, ito, wag mong i-click yung submit kung ayaw mo i-take yung offer niya. Yun, kung gusto mo pa rin makipagsapalaran sa loan app na to, always i-check mo yung breakdown ng loan bago kayo mag-click ng submit. Buti dito kasi pwede mo siyang i-review at sa simula pa lang makikita mo, alakay pa lang kinakaltas niyang processing fee. Mababa yung interest, okay na sana kahit na 7 days, pero yung hindi okay dito is kakaltas siya ng processing fee na pagkamahal-mahal. So, para sa akin, ayoko sa mga ganitong loan apps at marami naman tayo mga loan apps na pwedeng puntahan na at least buo mo siyang matatanggap. So, kung hindi mo pa kilala yung mga loan apps na to, dapat subscribe ka dito sa channel ko, guys. Dahil dito sa channel ko, I label my thumbnails correctly, walang clickbait. Pag sinabi kong legit yung isang loan app sa thumbnail pa lang, legit yon. Sinabi kong hindi masyado maganda, then I advise you to think carefully. So guys, hindi po ini-encourage yung pag-uutang. Nako, Diyos ko. Yung ini-encourage dito is learning how to dissect, how to analyze, how to think bago tayo mag-download at gumamit ng isang loan app. Kasi yung pag-uutang, hindi po siya laro-laro lang ha. Oh, by the way, kung meron kayong gustong isuggest na loan app na silipin, let me know in the comment section below and I'll try my best on the next video. So, see you on my next vlog. Bye!